Ipinatupad ngayong araw, November 28, ang dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo. Samantala, sa kabila ng mataas na presyohan ng langis, ang isang jeepney driver sa Batangas City nakukuha pa ring manlibre ng pasahe. Narito ang report ni Hazel Alviar. Matapos ang sunod-sunod na linggong rollback sa mga produktong petrolyo, bahagyang taas presyo naman ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw. 30 centavos kada litro ang dagdag presyo sa diesel habang 65 centavos sa kerosene. Wala namang naitalang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nakaapekto raw sa presyo sa langis sa world market ang pagbawas sa produksyon ng mga bansang miyembro ng OPEC o ang Organization of the Petroleum Exporting Countries, habang tumaas naman ang demand sa mga bansang nag-e-export ng langis. Magkaiba naman yung profile ng bawat produktong petrolyo. May mga bansa na malakas ang konsumo niya sa gasolina, may mga bansa naman na malakas ang konsumo sa diesel. Like ang Pilipinas, ma-diesel tayo. Ang jeepney driver na si Roel, full tank pa rin ang pinakargang diesel. Anya, sanay na raw siya sa pabago-bagong presyo ng langis. Bago ka makaikot, hindi mo naman sigurado na ikaw ay puno lagi. Ay di, nabawas naman ang krudo. Kailangan mo rin mag-krudo. Sa kabila ng hindi matatag na presyo ng langis, hindi natitinag ang jeepney driver na si Conrad sa pagpapasakay ng libre sa mga PWD at senior citizen. Nito ngang nakaraang Sabado lang, linibre niya na lahat ang mga pasahero niya dahil nagdiwang siya ng kanyang kaarawan. Kahit na naglilibre ako, kumikita pa rin. Hindi naman ako nalulugi. Tila panatan na raw ni Conrad ang panlilibre sa mga pasaherong PWD at senior citizen. Baliwala raw kung tumaas man ang presyo ng langis. Sabi ko nga po, titigil lang yan kapag hindi na ako bumibiyahe. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.